Sa isang tahimik na probinsya sa Pilipinas, may isang bayan na kilala sa pagiging konserbatibo. Dito, mabilis kumalat ang balita, lalo na kung ito ay kakaiba, nakakagulat at hindi pangkaraniwan. Isang umaga, habang ang mga tao ay nagkakape sa maliliit na tindahan sa gilid ng kalsada, isang balita ang biglang umalingaw sa buong bayan. Alam mo ba? Magpapakasal daw si Mang Roberto. Napataas ang kilay ng mga nakarinig. Ha? Si Mang Roberto. Iyong matandang tahimik lang na nakatira sa dulo ng baryo. Raw. At ang pakakasalan niya dalagang nasa 20 lang ang edad. Parang huminto ang oras sa bawat taong nakarinig ng balitang iyon. Si Roberto Villanueva, 60 taong gulang, balo sa loob ng halos 15 taon, tahimik, simple ang pamumuhay, at kilala bilang isang taong hindi mahilig makihalubilo. Wala siyang bisyo, walang anak, at halos walang kaibigan, maliban sa ilang matatandang kakilala. At ngayon, bigla na lang siyang ikakasal. Mas lalong nagulat ang lahat nang malaman nila kung sino ang babae. Ang pangalan niya ay Lea Mendoza, 22 taong gulang, sariwa ang mukha, mahinhin at kilala sa bayan bilang isang mabait at masipag na dalaga. Tumutulong siya sa maliit na karinderya ng kanyang tiyahin at paminsan-minsan ay naglalaba para may pandagdag sa gastusin. Baka pera lang ang habol niyan, bulong ng ilan. Sigurado akong may kapalit yan, sabi ng iba. May mga natawa. May mga nainis. May mga naawa. Ngunit iisa ang tanong ng lahat. Bakit papayag ang isang dalagang nasa 20 anyos na pakasalan ang isang lalaking 60 taong gulang? Ang nakaraan ni Roberto. Si Roberto ay hindi palaging ganito katahimik. Noong kabataan niya, isa siyang masipag na lalaki na nangarap ng simpleng buhay, isang asawa, maliit na bahay at payapang pamilya. Nagkatotoo iyon nang pakasalan niya si Elena, ang babaeng minahal niya ng buong puso. 20 taon silang nagsama, ngunit hindi sila biniyayaan ng anak. Sa kabila nito, masaya sila. Hanggang isang araw, biglang nagkasakit si Elena. Cancer. Sa loob ng 3 taon, inalagaan ni Roberto ang kanyang asawa. Naubos ang ipon, naibenta ang maliit nilang lupa, ngunit hindi niya iniwan si Elena kahit isang sandali. Hanggang sa pumanaw ito. Mula noon, parang namatay na rin ang kalahati ng puso ni Roberto. Hindi na siya muling nag-asawa. Hindi na rin siya nakitang umiti ng tunay. Lumipas ang mga taon. Ang mga kapitbahay ay nasanay nang makitang nag-iisa si Roberto. Naglalakad tuwing umaga, bumibili ng gulay, at uwi sa kanyang lumang bahay na tahimik at malamig. Hanggang sa dumating si Elia. Ang dalagang si Elia. Si Lea Mendoza ay lumaki sa kahirapan. Maaga niyang nawala ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa kalsada. 16 na taong gulang pa lamang siya noon. Inampon siya ng kanyang tiyahin, ngunit hindi naging madali ang buhay. Kailangan niyang magtrabaho habang nag-aaral. Minsan, napipilitan siyang huminto sa pag-aaral dahil sa kakulangan sa pera. Ngunit hindi siya nagreklamo. Isa siyang dalagang may matibay na loob. Isang araw, habang pauwi siya galing palengke, bigla siyang nahilo at napaupo sa gilid ng kalsada. Gutom siya, pagod at halos manghina. Doon siya unang nakita ni Roberto. Miss, ayos ka lang ba? Tanong ng matanda, may halong pag-aalala sa boses. Nagulat si Lea ngunit tumango. Sandali, sabi ni Roberto, sabay abot ng bote ng tubig at tinapay. Hindi nagtanong si Lea. Tinanggap niya iyon nang may pasasalamat. Mula noon, madalas na silang nagkakasalubong. Minsan, tutulungan siya ni Roberto magbuhat ng mga pinamili. Minsan naman, si Lea ang nagdadala ng lutong ulam bilang pasasalamat. Walang mali siya. Walang inaasahan. Isang simpleng pagkakaibigan. Ang simula ng mga usap-usapan. Ngunit sa mata ng mga tao, hindi ganoon kasimple. Nako, delikado yan, sabi ng isang kapitbahay. Bata pa ang babae. Siguro pinapakinabangan lang niya ang awa ng matanda, dagdag ng isa. Hindi nila alam ang buong kwento. Hindi nila alam na si Roberto ang nagbayad ng huling matrikula ni Lea para makabalik siya sa paaralan. Hindi nila alam na si Roberto ang gumabay kay Lea tuwing nawawalan siya ng pag-asa. At higit sa lahat, hindi nila alam na mailihim na dahilan kung bakit biglang nagdesisyon si Roberto na pakasalan si Lea. Ang desisyon.
Isang gabi, umuulan ng malakas. Nakaupo si Roberto sa kanyang sala, hawak ang isang sobre, lumang-luma na at halatang ilang beses nang binuksan. Sa loob nito ay isang medical report. Huminga siya ng malalim. Oras na, bulong niya sa sarili. Kinabukasan, tinawag niya si Elia at kinausap ng seryoso. Lia, mahinang sabi ni Roberto, maihihilingin sana ako sa'yo. Kinabahan ang dalaga. Ano po yun, Mang Roberto? Tatanungin kita at sana pakinggan mo muna ako bago ka sumagot. Tahimik ang paligid. Handa ka bang pakasalan ako? Nanlaki ang mata ni Elia. Hindi dahil sa takot. Hindi dahil sa galit. Kundi dahil sa gulat. At dito magsisimula ang kwentong ikinagulat ng buong bayan. Tahimik ang silid ng itanong ni Roberto ang kanyang kahilingan. Parang huminto ang paghinga ni Elia. Naririnig niya ang patak ng ulan sa bubong, ang mahinang tiktak ng lumang orasan, at ang kabog ng kanyang dibdib. Pakakasalan kayo, mahinang ulit ni Elia, parang hindi sigurado kung tama ang kanyang narinig. Tumango si Roberto. Wala sa kanyang mukha ang pilit o pananakot. Sa halip, may lungkot at pag-asa na sabay na nakaukit sa kanyang mga mata. Alam kong kakaiba, sabi niya. At alam kong pwedeng magmukha akong makasarili. Pero bago ka tumanggi o magalit, pakinggan mo muna ako. Umupo si Elia. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko kayo naiintindihan, Mang Roberto, tapat niyang sabi. Mabuti po kayo sa akin, pero napakalayo po ng edad natin. Ngumiti si Roberto, isang iting puno ng pait. Alam ko, sagot niya. At hindi ko hihilingin ito kung hindi mahalaga. Ang kondisyon. Huminga ng malalim si Roberto at inilapag sa mesa ang sobre na matagal na niyang hawak. May sakit ako, diretso niyang sabi. Napatingin si Leia sa sobre. Hindi ko ito ikinuwento kahit kanino, patuloy niya. Kahit sa mga kapitbahay. Ayokong kaawaan. Dahan-dahang binuksan ni Elia ang sobre. Medical report. Mga salitang hindi niya lubos maintindihan, pero sapat para maramdaman ang bigat. Hindi na raw ako tatagal, mahinang sabi ni Roberto. 1 taon kung suswertehin. Nanlaki ang mata ni Elia. Napahawak siya sa bibig niya, pinipigilan ang pag-iyak. Bakit po ninyo sinasabi sa akin ito? Tanong niya. Doon tumahimik si Roberto. Matagal bago siya muling nagsalita. Dahil wala na akong pamilya, sagot niya. At ayokong mamatay na mag-isa. Ang alok. Hindi agad nagsalita si Elia. Bumigat ang kanyang dibdib. Naalala niya ang sarili, walang magulang, walang kasiguruhan sa buhay, palaging umaasa sa konting tulong ng iba. Hindi ko hinihiling ang pagmamahal, dagdag ni Roberto. Hindi ko inaasahan iyon. Ang hinihiling ko lang ay samahan mo ako sa natitirang panahon ko. Nagulat si Elia. Kung papayag ka, patuloy niya, sisiguraduhin kong magiging maayos ang buhay mo. May ipon ako. May mga papeles akong inihanda. Tumayo si Roberto at kinuha ang isang folder. Lahat ng ari-arian ko, sabi niya, ililipat sa pangalan mo pagkatapos ng kasal. Parang tinamaan ng kidlat si Elia. Hindi po ako ganong klaseng babae, mabilis niyang sagot. Hindi po ako nagpapakasal dahil sa pera. Ngumiti si Roberto. Alam ko, sagot niya. Kaya nga ikaw ang pinili ko. Ang pagkalito ni Elia. Umuwi si Leia ng gabing iyon na puno ng tanong. Hindi siya nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Roberto, ang kanyang kabutihan, ang kanyang kalungkutan. Ngunit nariyan din ang takot. Ano ang sasabihin ng mga tao? Paano kung mali ang desisyon niya? Paano kung pagsisihan niya ito habang buhay? Kinabukasan, ikinuwento niya ang lahat sa kanyang tiyahin. Ano? Pakakasalan mo ang matandang iyon, gulat na tanong ng tiyahin. Hindi depensa ni Elia. Nagtanong lang siya. Umiling ang tiyahin. Delikado yan, Lia. Baka ginagamit ka lang niya. O baka ginagamit mo siya kahit hindi mo sinasadya. Napayuko si Elia. Pero mabuti po siya, mahina niyang sabi. Hindi niya ako sinaktan kahit kailan. Tahimik ang tiyahin sandali. Ang mundo, sabi niya, hindi mabait. Hindi lahat maiintindihan ang intensyon mo. Ang bayan ay nag-uumapaw sa tsismis. Hindi nagtagal, kumalat ang balita.
May nakakita raw kay Lia na pumasok sa bahay ni Roberto ng gabi. May nakakita raw na magkasama silang nag-uusap ng matagal. At doon nagsimula ang mas masasakit na salita. Sigurado akong pera ang habol, sabi ng isa. Walang matinong dalaga ang papayag dyan, dagdag ng isa pa. Sayang ang kabataan, bulong ng marami. Si Roberto, tahimik lang. Si Elia, halos hindi na makalabas ng bahay. Isang araw, habang bumibili siya sa tindahan, may lumapit sa kanya. Totoo ba yon? Tanong ng isang babae. Papakasalan mo raw ang matanda? Hindi sumagot si Elia. Kung ako sa'yo, patuloy ng babae, humanap ka ng kaedad mo. Napaiyak si Elia pag-uwi. Ang ikalawang pag-uusap. Muling nagkita sina Elia at Roberto makalipas ang ilang araw. Kung ayaw mo, mahinang sabi ni Roberto, naiintindihan ko. Hindi po ganoon, sagot ni Elia. Pero natatakot po ako. Tumango si Roberto. Ako rin, tapat niyang sabi. Pero minsan, kailangan nating gumawa ng desisyon kahit natatakot tayo. Tahimik si Elia. Hindi kita pipilitin, dagdag ni Roberto. Kahit ano ang desisyon mo, igagalang ko. Doon, biglang may naisip si Elia. Kung sakali po, tanong niya, ano po ang magiging papel ko bilang asawa? Ngumiti si Roberto. Kasama, sagot niya. Hindi kasambahay. Hindi nurse. Kundi kasama. Ang desisyon ni Elia. Lumipas ang ilang linggo. Tahimik ang bayan pero sa likod nito, patuloy ang mga usapan. Isang gabi, bumalik si Elia sa bahay ni Roberto. May desisyon na po ako, sabi niya. Tumingin si Roberto sa kanya, kinakabahan. Handa po akong pumayag, sabi ni Elia, pero may kondisyon. Ano man, sagot ni Roberto. Gusto kong maging malinaw sa lahat, sabi ni Elia. Hindi ito kasal para sa pera. Hindi rin ito kasal para sa awa. Tumango si Roberto. At gusto ko rin, dagdag ni Elia, na sabihin ninyo sa akin ang buong katotohanan. Napahinto si Roberto. Dahil may isang bagay pa siyang hindi sinasabi. Isang dahilan na mas malalim, mas masakit, at mas nakakagulat kaysa sa iniisip ni Elia. Isang dahilan na, kapag nalaman ng buong bayan, ay tuluyang magbabago sa lahat. Tahimik ang hangin nang marinig ni Roberto ang hiling ni Elia. Gusto kong malaman ang buong katotohanan, mariing sabi ng dalaga. Wala nang itatago. Lahat. Matagal na hindi nagsalita si Roberto. Para bang biglang bumigat ang kanyang katawan. Naupo siya sa lumang silya, ipinatong ang mga kamay sa tuhod, at napabuntong hininga. Alam kong darating ang araw na ito, mahinang sabi niya. Pero hindi ko alam kung handa na akong sabihin. Umupo si Lia sa tapat niya. Hindi siya nagmamadali. Hindi siya nagtanong. Naghintay lang siya. At doon, unti-unting nagsalita si Roberto. Ang lihim na matagal itinago. May anak ako, biglang sabi ni Roberto. Nanlaki ang mata ni Elia. Akala ko po wala kayong anak, mahina niyang sagot. Tumango si Roberto. Iyan ang alam ng lahat, sabi niya. Dahil matagal ko nang itinago ang katotohanan iyon. Huminga siya ng malalim, parang binabalikan ang isang masakit na alaala. Bago ko nakilala si Elena, simula niya, may isang babae sa buhay ko. Bata pa ako noon. Mahirap. Walang direksyon. Isang gabi ng pagkakamali. Isang desisyong hindi pinag-isipan. Nabuntis siya, patuloy ni Roberto. Pero hindi ko kinaya ang responsibilidad. Tahimik si Elia. Hindi siya humusga. Iniwan ko sila, mahina niyang sabi. Lumipas ang mga taon at pinili kong kalimutan. Napapikit si Roberto, parang hinihingi ang kapatawaran ng nakaraan. Hanggang sa isang araw, sabi niya, may dumating na liham. Ang sulat. Isang lumang sulat. Lukot. Dilaw na ang papel. Binasa iyon ni Roberto habang nanginginig ang kamay. Namatay na ang babae. Ang anak ay lumaki sa hirap. At ngayon, malubharing may sakit. Ang anak ko, sabi ni Roberto, ay nasa ospital. Walang pamilya. Walang tutulong. Napahawak si Elia sa dibdib niya. Gusto kong tumulong, patuloy ni Roberto. Pero huli na ang lahat. Namatay ang anak niya ilang linggo matapos ang liham. Tahimik ang silid. Tanging hikbi ni Roberto ang maririnig.
Hindi ko man lang siya nakilala, umiiyak niyang sabi. Hindi ko man lang nasabi na nagsisisi ako. Ang tunay na dahilan. Dahan-dahang tumingin si Roberto kay Lia. May iniwan ang anak ko, sabi niya. Isang sanggol. Napaupo si Lia ng tuwid. Isang batang babae, dagdag ni Roberto. Walang mag-aalaga. Walang pamilya. Tahimik ang mundo ni Lia sa sandaling iyon. Gusto kong ampunin ang bata, sabi ni Roberto. Pero dahil sa edad at kalagayan ko hindi ako pinayagan. Napaluha si Lia. Kaya gusto ninyong magpakasal, tanong niya. Tumango si Roberto. Hindi para sa akin, sagot niya. Kundi para sa batang iyon. Ang alok na hindi kayang baliwalain. Kung magiging asawa kita, sabi ni Roberto, maaampon natin ang bata. Magkakaroon siya ng pamilya. Tahimik si Lia. At kapag wala na ako, dagdag ni Roberto, ikaw ang magiging ina niya. Hindi dahil obligado ka, kundi dahil pinili mo. Hindi makapagsalita si Lia. Ang bigat ng katotohanan ay parang dumagan sa kanyang balikat. Hindi ko hinihingi ang awa mo, sabi ni Roberto. Humihingi ako ng pangalawang pagkakataon, kahit hindi para sa akin. Ang paghahanda ng kasal. Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita. Itutuloy ang kasal. At doon tuluyang sumabog ang bayan. Hindi normal. Kasalanan. Kawawa ang babae. May mga nagprotesta. May mga nanlait. May mga tumawa. Si Lia, tahimik lang. Si Roberto, tanggap ang lahat. Isang araw bago ang kasal, may humarang kay Lia sa daan. May oras ka pa, sabi ng isang lalaki. Bata ka pa. Ngumiti si Lia. Alam ko, sagot niya. Kaya nga ito ang pinili ko. Ang araw ng kasal. Simple ang kasal. Walang ingrande. Walang handaan. Ilang upuan. Ilang bulaklak. Ilang saksi. Habang naglalakad si Lia patungo kay Roberto, ramdam niya ang mga matang nakatitig sa kanya, may paghusga, may awa, may galit. Pero diretso siyang tumingin sa lalaking naghihintay sa altar. Hindi bilang matanda. Hindi bilang mayaman. Kundi bilang isang taong nagsisisi at naghahanap ng pag-asa. Handa ka ba? Tanong ni Roberto. Tumango si Lia. Sagot niya. At sa isang simpleng tea, nagsimula ang isang kasal na hindi naintindihan ng karamihan. Ang bata. Ilang linggo matapos ang kasal, may dumating sa kanilang bahay. Isang sanggol. Babae. Tahimik na natutulog. Kinuha ni Lia ang bata at napaluha. Maligayang pagdating, bulong niya. Si Roberto, nakaupo sa gilid, umiiyak din. Salamat, sabi niya kay Lia. Sa pagbigay sa kanya ng pamilya. Ngumiti si Lia. Hindi po ito sakripisyo, sagot niya. Ito po ay pagpili. Pagkatapos ng kasal, walang malaking selebrasyon ang naganap. Walang musika, walang ingranding handaan. Ngunit sa maliit na bahay ni Roberto, unti-unting nabuo ang isang bagong kahulugan ng salitang pamilya. Sa unang mga araw, maraming mata ang nakamasid. May mga dumaraan sa tapat ng bahay na kunwari inaglalakad lang. May mga kapitbahay na biglang tumitigil sa pag-uusap kapag nakikita si Lia. Ang iba na may palihim na nagbubulungan. Ngunit sa loob ng bahay, tahimik at payapa. Si Lia ang gumigising ng maaga para maghanda ng almusal. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil gusto niya. Si Roberto naman, bagamat mabilis mapagod, ay pilit tumutulong, nagdidilig ng halaman, nag-aayos ng kung ano-ano sa bakuran. At sa gitna nila, naroon ang sanggol. Pinangalanan nila itong Maya. Ang unang tawag na Nanay Di. Isang umaga, hawak ni Lia si Maya habang pinapadedi ito. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng ibon ang maririnig. Biglang napahinto si Lia. May kakaibang damdamin siyang naramdaman, isang bagay na hindi niya pa naranasan noon. Hindi takot. Hindi pag-aalinlangan. Kundi pagmamahal. Nanay, bulong niya sa sarili, sabay ngiti. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may tumawag sa kanya ng kailangan. Nang makita iyon ni Roberto, tumulo ang luha sa kanyang mata. Hindi ko akalaing mararanasan ko pa ito, mahina niyang sabi. Ang paglala ng sakit. Ngunit habang unti-unting nabubuo ang kanilang munting pamilya,
unti-unti ring humihina ang katawan ni Roberto. Mas madalas na siyang hinihingal. Mas madalas na siyang napapagod. Minsan, kahit simpleng pag-upo ay tila napakahirap na. Okay lang po ba kayo? Tanong ni Elia isang gabi. Tumango si Roberto, ngunit halatang pilit. Ayos lang, sabi niya. Masaya naman ako. Ngunit alam ni Elia ang totoo. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ni Maya, biglang napaupo si Roberto, hinihingal, pawis na pawis. Mabilis na tumayo si Elia. Roberto, sigaw niya. Dinala siya sa ospital. At doon, muling kinumpirma ng doktor ang matagal na nilang kinatatakutan. Kaunti na lang ang oras, sabi ng doktor. Hindi umiyak si Elia sa harap ng doktor. Tahimik lang siyang tumango. Ngunit pag-uwi nila sa tabi ng kama ni Roberto, doon siya napahagulhol. Ang huling hiling. Isang gabi, hinawakan ni Roberto ang kamay ni Elia. Maihihilingin ako, mahinang sabi niya. Ano po iyon? Tanong ni Elia, pinipigilan ang luha. Kapag wala na ako, sabi ni Roberto, gusto kong ipangako mo sa akin na hindi ka mag-iisa. Napailing si Elia. Hindi ko po kayo iiwan, sagot niya. Ngumiti si Roberto. Alam ko, sabi niya. Pero balang araw kailangan mong mabuhay para sa sarili mo rin. Tahimik si Elia. Kung may darating na magmamahal sa'yo, dagdag ni Roberto, huwag mong isara ang puso mo. Doon tuluyang napaiyak si Elia. Ang bayan ay unti-unting nagbabago. Habang lumilipas ang mga araw, may mga bagay na nagsimulang magbago sa bayan. May kapitbahay na biglang nag-iwan ng pagkain sa tapat ng bahay. May isang matandang babae na nag-alok na magbantay kay Maya kahit sandali lang. Isang araw, may dumating na lalaki, ang dating pinakamasigasig na nanlait. Pwede ba akong pumasok? Mahina niyang tanong. Tumango si Elia. Pasensya na, sabi ng lalaki. Nagkamali kami ng hinala. Hindi sumagot si Elia. Ngumiti lang siya. Minsan, hindi kailangan ng maraming salita para magpatawad. Ang huling araw. Isang madaling araw, tahimik ang paligid. Hinawakan ni Roberto ang kamay ni Elia. Sa kabilang kamay niya, naroon si Maya. Masaya ako, mahinang sabi ni Roberto. Huwag po muna, bulong ni Elia. Ngumiti si Roberto. Salamat, huling sabi niya. Sa pagbibigay ng saysay sa huli kong buhay. At sa gitna ng katahimikan, pumikit si Roberto. Tahimik. Mapayapa. Ang buong bayan ay tumahimik. Nang kumalat ang balita, walang ingay ang bayan. Walang chismis. Walang pangutya. Tanging katahimikan at pagsisisi. Sa burol, dumating ang halos buong bayan. May umiyak. May yumuko. May nagdasal. At doon, sa harap ng kabaong, may isang tao ang tumayo. Ang tiyahin ni Elia. Hindi namin naintindihan, sabi niya. Pero ngayon alam na namin. Matapos ang libing ni Roberto, bumalik ang katahimikan sa maliit na bahay sa dulo ng baryo. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito malamig o malungkot. Sa halip, may halong lungkot at pag-asa, parang hiningang malalim matapos ang mahabang pag-iyak. Si Elia ay umuwi bitbit si Maya sa kanyang mga bisig. Sa bawat hakbang papasok ng bahay, ramdam niya ang bigat ng pagkawala, ngunit ramdam din niya ang responsibilidad na iniwan sa kanya, isang buhay na kailangang alagaan, mahalin at ipagtanggol. Hindi tayo mag-iisa, bulong niya kay Maya. At sa sandaling iyon, tila narinig niya ang boses ni Roberto sa kanyang isipan. Magiging maayos kayo. Ang mga araw ng pagdadalamhati. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo. May mga gabi na hindi makatulog si Elia. Minsan, bigla siyang mapapaupo sa kama, hawak ang unan, at iiyak ng tahimik para hindi magising si Maya. May mga umaga rin nagigising siya na parang wala ng lakas, ngunit sa oras na marinig niya ang munting iyak ng bata, babangon siya. Dahil may umaasa sa kanya. May mga kapitbahay na patuloy na dumadalaw. Hindi na para manghusga, kundi para tumulong. May nagdadala ng gatas. May nag-iiwan ng bigas. May nag-aalok ng oras at pagdamay. At doon unti-unting naunawaan ni Elia. Ang kabutihan kahit huli ay dumarating din. Ang habilin ni Roberto. Isang hapon, habang naglilinis si Elia ng mga gamit ni Roberto, may nakita siyang maliit na kahon sa ilalim ng aparador.
Sa loob nito ay isang sulat. Kamay ni Roberto ang sulat kamay. Lia, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang malungkot. Ang buhay ay hindi nasusukat sa haba, kundi sa saysay. Ikaw at si Maya ang huli kong biyaya. Tumulo ang luha ni Lia habang nagbabasa. May kaunti akong naipon. Hindi ito kapalit ng iyong kabutihan. Ito ay tiwala. Gamitin mo ito para sa kinabukasan ni Maya at sayo rin. Sa dulo ng sulat, may isang pangungusap na tumimo sa puso ni Lia. Salamat sa pagpiling intindihin ako kahit hindi ako naintindihan ng mundo. Ang bagong simula. Lumipas ang ilang buwan. Bumalik si Lia sa pag-aaral. Hindi na full-time pero sapat para unti-unting makabuo ng bagong kinabukasan. May mga gabi na si Maya ay katabi niyang natutulog habang siya ay nagbabasa ng libro. Mahirap. Nakakapagod. Pero hindi na siya nag-iisa. May mga pagkakataong naiisip ni Lia. Paano kung hindi ko tinanggap ang alok ni Roberto? At sa bawat pagkakataong iyon, titignan niya si Maya, malusog, ligtas, may tahanan. At alam niya ang sagot. Ang pagtingin ng bayan. Hindi na tulad ng dati ang tingin ng mga tao kay Lia. Hindi na siya dalagang pinakasalan ang matanda. Hindi na siya paksa ng tsismis. Siya ngayon ay simbolo ng tapang. Isang araw, may isang batang babae ang lumapit sa kanya. Ate Lia, tanong nito, totoo po bang hindi ninyo mahal si Mang Roberto noong una? Ngumiti si Lia. Mahal, sagot niya. Hindi lahat ng pagmamahal ay pareho ang anyo. At hindi lahat ng kasal, dagdag niya, ay tungkol sa edad o itsura. Tahimik ang bata, pero parang may naintindihan. Si Maya. Lumaki si Maya na may ngiti. Palaging masigla. Palaging may kuryosidad sa mundo. Hindi man niya nakilala ang kanyang lolo, ramdam niya ang pagmamahal nito sa bawat kwento ni Lia. Mabait ang lolo mo, madalas sabihin ni Lia. Marunong siyang magsisi. At marunong siyang umasa. At sa bawat kwento, tila nabubuhay muli si Roberto, hindi bilang isang matandang pinagtawanan, kundi bilang isang lalaking natutong itama ang pagkakamali sa huli niyang sandali. Ang tunay na dahilan. Makalipas ang ilang taon, may bumisita kay Lia, isang mamamahayag mula sa lungsod. Gusto naming isulat ang kwento ninyo, sabi nito. Maraming nagtataka kung bakit ninyo pinili ang ganitong buhay. Tahimik si Lia sandali. Tatanungin ko kayo, sagot niya. Ano po ba ang iniisip ninyo? Na ang tunay na dahilan ng kasal namin ay pera. Awa. Umiling ang mamamahayag. Hindi, sagot nito. Gusto naming malaman ang katotohanan. Huminga ng malalim si Lia. Ang tunay na dahilan, sabi niya, ay dahil may batang walang pamilya. At may lalaking ayaw ng mamatay na may pagsisisi. Tahimik ang paligid. At kung kailangan ng isang papel na tinatawag na kasal para maitama ang isang mali, dagdag niya. Handa akong pumirma roon. Ang aral na naiwan. Ang kwento ni na Roberto at Lia ay kumalat hindi bilang tsismis, kundi bilang aral. Aral na. Hindi lahat ng relasyon ay dapat husgahan sa edad. Hindi lahat ng desisyon ay naiintindihan agad. At hindi lahat ng kabutihan ay kailangang ipaliwanag. Minsan, ang tunay na dahilan ay mas malalim kaysa sa nakikita ng mata. Ang huling tagpo. Isang hapon, nakaupo si Lia sa ilalim ng puno, hawak si Maya. Tahimik ang paligid. Mama, tanong ni Maya, masaya ka po ba? Ngumiti si Lia, mailuha sa mata. Sagot niya. Dahil minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay ang piliing maging mabuti kahit mahirap. Tumingin siya sa langit. Salamat, bulong niya. At sa katahimikan ng hapon, natapos ang isang kwentong minsang pinagtawanan. Ngunit kalaunan, hinangaan ng lahat.